Pansin mo ba? Sa Pilipinas, maraming Chinese na nagsimula lang sa maliit na store. Pero after ilang taon, biglang may sariling grocery. Tapos may hardware na. Hanggang sa hindi mo na namalayan, buong pamilya nila yumaman na. Samantalang maraming Pilipino, kahit sobrang sipag, kahit doble trabaho, kahit OFW paminsan, parang isang emergency lang, ubos agad lahat ng ipon. At ang masakit, hindi naman ganun kalaki ang difference ng kinikita sa umpisa. So bakit parang mas mabilis silang umasenso? Ito ba ay dahil mas matalino sila? Mas swerte? O may sikreto silang hindi tinuturo sa karamihan? Ang totoo, may mga money habits ang Chinese families na sobrang simple lang tingnan. Pero kapag pinagsama-sama mo over many years, sobrang laki ng epekto sa buhay. Mga habits na tahimik lang, walang flex sa social media, walang yabang, pero sila mismo ang dahilan kung bakit maraming Chinese families ang yumayaman generation after generation. At nakakagulat dito, marami sa ginagawa nila kayang kaya ring gawin ng ordinaryong Pilipino. Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 Chinese tricks na halos hindi napapansin ng karamihan. Pero once na ma-apply mo sa buhay mo, baka mag-ibang tingin mo sa pera habang buhay. Trick number 10. Ang totoong mayaman, hindi mukhang mayaman. Sa Pilipinas, parang normal na ang pa-flex culture. Bagong sweldo, post agad ng milk tea. Bagong sapatos, story agad sa Facebook. Nakabili ng iPhone hulugan, kailangan alam ng lahat. At minsan, kahit baon sa utang, basta mukhang successful sa social media, okay lang. Masakit man pakinggan, pero maraming Pilipino ang mas inuuna ang imahe kaysa tunay na financial stability. Pero alam mo ba kung bakit maraming mayayaman, lalo na mga Chinese businessmen, sobrang simple manamit? Yung iba nakatsinelas lang sa palengke, pero sila pala may-ari ng buong building. Habang yung iba naka-designer clothes, pero hindi makatulog dahil sa utang. At dito pumapasok ang isang malaking aral. Ang tunay na mayaman, hindi kailangang magmukhang mayaman. Trick number 9. The 48-hour deserve koto delay. May kakilala ka bang isang bad day lang sa trabaho, biglang check out agad? Stress sa office? Add to cart. Naiyak sa love life? Shopee. Na-bored? Lazada flash sale. Tapos sasabihin natin, deserve ko to. Pero minsan, hindi reward ang ginagawa natin. Emotional escape na siya. Dito maraming tao nauubos ang pera nang hindi nila namamalayan. Hindi dahil maluho sila, kundi dahil ginagamit nilang paggastos para gumaan ang pakiramdam. Ang ginagawa ng maraming mayayamang Chinoy, may tinatawag silang 48-hour rule. Kapag may gusto silang bilhin na hindi naman kailangan, hindi agad sila bumibili. Maghihintay muna sila ng 2 araw. Bakit? Kasi emotions are temporary. Yung excitement na yon, madalas nawawala after 48 hours. At alam mo yung nakakagulat, 90% of the time, makakalimutan mo na pala yung item na akala mo